Babala, huwag makinig kung mahina ang loob. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa isang aklat na tinatawag na Codex Gigas o mas kilala bilang Devil's Bible. Sinasabing sa bawat pahina nito may nakatago na lihim na masama at sino man ang magbukas nito, maaaring madala sa dilim na hindi maibalik. Ang mga nakakita nito noon, hindi na natagpuan sa kanilang sarili sa parehong mundo. Kung patuloy kang makikinig sa kwentong ito, ipinapaalala ko sa iyo, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Noong unang panahon, sa isang monasteryo sa Bohemia, may isang monghe na sobrang talino, ngunit napakasama ang nakaraan. Sinasabing siya ay gumawa ng isang aklat na mas malaki at mas mabigat kaysa sino man. Ang aklat na ito ay tinatawag nilang Codex Gigas. Ipinakita ng aklat ang lahat ng kaalaman noon, mga gamot, kasaysayan, at mga banal na teksto. Ngunit sa gitna ng aklat, may isang pahina na hindi mo basta matutuntun. Isang larawan ng demonyo, at sinasabing sinulat ito ng sariling kamay ng demonyo para sa monghe bilang kapalit ng kanyang kaluluwa. Sinasabi sa kwento, habang sinusulat niya ang aklat, ang buong monasteryo ay naging tahimik sa gabi. Walang hiyawan, walang huni ng ibon. Tanging ang tinig ng monghe habang nagtatala ng mga salita ng kadiliman. At minsan, parang may bumubulong sa kanya mula sa dilim. Makalipas ang maraming siglo, ang aklat ay nailagay sa Prague sa isang library. Maraming historiador ang nagpunta rito. Gusto nilang aralin at intindihin ang misteryo. Ngunit kakaiba. Bawat isa sa kanila na lumapit sa aklat ng mag-isa, nakakaranas ng mga kakaibang bagay. May nagsasabing naririnig nila ang mga yabag sa gabi. Parang may sumusunod sa kanila. May iba naman na nakakakita ng anino sa paligid ng library. Kahit walang tao sa tabi nila. At may isang librarian nagsabi na, "Bumukas lang ako ng isang pahina at nagising ako sa gabi na parang nasa ibang mundo." Isa sa mga kwento na kumalat ay tungkol sa isang estudyante na nagpasyang kopyahin ang ilang bahagi ng aklat. Habang sinusulat niya ang bawat letra, ramdam niya na parang may malamig na hangin na bumabalot sa kanya. Sa huli, sumigaw siya at tumakbo palabas ng library. Hindi na siya nakita sa loob ng maraming araw. At nang bumalik siya, ang sinulat niyang kopya ay napuno ng mga simbolo na hindi niya sinulat. Ang pinakakilalang bahagi ng Codex Gigas ay ang larawan ng demonyo. Sinasabing kung titingnan mo ito sa gabi, parang gumagalaw ang mata nito at nananabik sa iyong kaluluwa. Maraming kwento ang nagsasabi na sino mang tumingin ng matagal, nakakaramdam ng mabigat na presensya sa paligid. Isang researcher na masyadong interesado sa aklat ay nagdala nito sa kanyang bahay para pag-aralan. Sa unang gabi, nagbasa siya ng mga lumang teksto at nakaramdam ng kakaibang lamig. Sa hating gabi, parang may bumungad sa kanya na aninong matangkad, maitim, at may pulang mata. Nagulat siya at tumakbo palabas. Ngunit sa bawat sulok ng bahay, naririnig niya ang boses ng demonyo. Nagbubulong ng mga salita na hindi niya maintindihan. Araw-araw habang sinusubukan niyang intindihin ang aklat, napansin niya na nagbabago ang kanyang mga panaginip. Ang kanyang mga panaginip ay puno ng monasteryo, mga monghe na tahimik, at isang malaking demonyo na nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa kanya. Unti-unti, naramdaman niyang parang ang aklat ay hindi lamang basta papel at tinta, kundi may buhay,
isang buhay na naghihintay na sumakop sa sino mang tumitingin dito. Sa kasaysayan, maraming taong may kaugnayan sa aklat ang nawawala o nagbago ng hindi na muling naging normal. May librarian na nawala sa library at nahanap lang ilang taon ang nakalipas. Hindi na siya nakapagsalita at ang kanyang mga mata ay tila walang kaluluwa. May historya na nasumpungan sa kanyang bahay na tila nananabik ang katawan sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At ang aklat ay bukas sa harap niya. Parang hinihintay na basahin pa niya ang pahina ng demonyo. Sinasabing sa bawat taong nagtatangkang intindihin ang aklat, may ibinibigay itong kapalit. Hindi pera o ginto. Ngunit, mga alaala, kaluluwa, o kahit ang kanilang kapanatagan sa sarili. Ang iba, nakaramdam na lang ng kakaibang pagkabagot o takot. At sa huli, napilitang bitawan ng aklat. Ngunit may ilan, sobra ang pagkausisa at iyon ang nagiging sanhi ng kanilang pagkabagsak sa dilim. Hanggang ngayon, ang Codex Gigas ay nananatili sa National Library ng Sweden. Maraming tao ang nakakita nito, ngunit kakaunti lamang ang nakakaintindi ng buong kwento. Ang mga scholars at historiador na nag-aral dito ay laging nagbabala. Huwag buksan ang pahina ng demonyo ng mag-isa sa gabi. Huwag subukang intindihin ang bawat salita. May mga bagay na mas mabuti nang hindi mo alam. Ang aklat ay hindi lamang isang historical artifact. Isa rin itong paalala na may kadiliman sa kasaysayan na hindi natin maipaliwanag at may mga bagay na mas mabuti nang hindi tuklasin. Sabi ng ilan, ang aklat ay may sariling buhay. At sa bawat taong nagtatangkang basahin ito, nagbabantay ang isang presensya na naghihintay na sakupin ang sino man na masyadong mapusok. Kung sakaling makita mo ang Codex Gigas, tandaan mo, hindi lahat ng kaalaman ay para sa lahat. May mga lihim na mas masama kaysa sa kamatayan, at may mga kwento na mas mabigat kaysa sa anumang aklat. Bago mo buksan ang pahina, tanungin mong sarili mo, handa ka na ba sa katotohanang hindi mo na mababalik ang iyong sarili kung sakaling masilip mo ang mundo ng kadiliman? At kung naramdaman mo man ang lamig, ang bigat sa paligid, o ang mga bulong na parang dumadaan sa isip mo, huwag kang magtaka. Ang aklat ay nagbabantay. At ang bawat pahina ng demonyo ay hindi para sa kahit sino. Maliban sa mga pusong matapang o sa mga pusong may kamalian na handang magbayad sa pinakamataas na presyo. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Good night.